Good night, then. Look what I made for you. Yeah. Ano yun? Wow, grabe. Ang ganda naman. Oh, halika na. First time kong gumawa niyan kasi alam mo namang special ka. I'm so flattered. Ubusin mo na agad at mag-ready ka na pagkatapos. Mag-ready? Mag-ready sa honeymoon natin. Ano? Of course. You mean agad-agad? Bakit? Kasi, ewan, pwede bang dito lang muna tayo sa bahay? Ikaw lang ang kilala kong sobrang pagka-homebody. Ayaw mo bang lumabas? Hindi naman. Gusto ko rin lumabas. Sa totoo lang, nitong mga araw na to, gusto kong pumunta lang sa malayo kasama ka. Pero mag-move out muna ako sa dati kong bahay. Aalis na si Mama. Sige. Let's just move yung honeymoon natin sa summer, okay? Paano ang trabaho mo? Pwede kong i-monitor remote this boat. Magsasailing tayo, titigil lang tayo kung saan natin mapusuan. Ano sa tingin mo? Talaga? Talaga. Ang exciting naman. Lagi na. Kainin mo na itong handa ko. Enter! Ikaw na naman? Chine-check ko lang mga empleyado ko. O wag ka namang mapikon. Magchikahan muna tayo. What do you want, Yildiz? Wala naman. Anong wala? Parati kang may pinaplano. Ano yun? Ito naman, wala. Kinasalang sina Alihan at Zeynep. I heard. Congratulations! Finally, napasama na rin sila sa samahan ng mga boring couples. Ender, parang may something talaga sa'yo. Lahat ng umiiwan sa'yo nakakapangasawa agad. Tignan mo si Halit at Alihan. Tapos di ka na makakapag-asawa ngayon. In fact, naubusan ka na ng lalaki. Yildiz. Yung mga babaeng katulad ninyo ni Zeynep, kailangan talaga nilang makapag-asawa ng kahit sinong mayamang lalaki para lang makasurvive sa mundo. Samantalang ako, kaya kong tustusan ng sarili kong luho. I really don't need anybody. At habang kawawa mong pinipilit yung asawa mo na pumahig sa isang bagay, ako nagawa ko na. Di ko lang sure kung naintindihan mo yung pagkakaiba ng dalawa. Whatever, gusto mong lokohin ang sarili mo eh. But since kasal ka nga sa sarili mo at ayaw mong mag-asawa, ba't di ka mag-boyfriend? Salamat na lang sa advice mo, Yildiz. But if you'll excuse me, marami pa akong importanteng gagawin. Sure. Kayod lang ng kayod. Focus lang ng focus. Huwag mo na kaming pansinin. Mag-enjoy ka lang pag makita mong ex mo. Anong ibig mong sabihin? Wala. Bakit na-offend ka ba? Kanta yun sa utak ko lang. You stroll around, babe, you gaze in my eyes. Naalala mo yun? Ang ganda ng meaning. Ang ganda ng katang yun. Alam mo ba yun? Don't you just love the classics? I really hate you, Yildiz. Ano bang sinabi mo kay Yildiz? I'm sorry? Anong sinabi mo tungkol sa atin kay Yildiz? May sinabi ka ba? Of course not, Ender. Anong tanong yan? So bakit pumunta siya sa office ko, tapos ang daming patama sa akin? Anong patama naman yun? Di kita maintindihan. Pumunta si Yildiz sa opisina ko, tapos kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Tipong may old lover, Feolu, pakanta-kanta pa siya. Ender, wala akong sasabihan tungkol sa atin, lalo pa sa isang katulad ni Yildiz. Tingin mo gusto kong ikwento sa tawang buhay ko 20 years ago? Well, nagawa mo ang itago yung pagpapa-DNA test mo eh. Paulit-ulit po na lang bang isusumbat sa akin yan? Hindi ako nanunumbat. Alam ko lang kung ano ang kaya mong gawin. Pero ito ang sasabihin ko sa'yo. Wala ko ever na sinabi kay Yildiz o kahit kanino pang tao. Wala kahit isang salita. Kung wala kang sinabi, paano niya nalaman? How would I know, Ender? Puntahan mo yung taong nagsabi sa'yo niyan. Apparently, nagsuspecha siya tapos nag-imbestiga. Sus! Baka naman may sinabi din yung kaibigan mong si Tulin sa kanya. Hindi naman gagawin ni Tulin yun sa akin. Listen to me. Kung siya yung nagsabi, sabihin mo sa kanyang kaya ko siyang tapusin. Ang dami ko pinagdaanan para lang makapasok dito at hindi ko papayagan na ang isang childish and meaningless relationship I had with you so many years ago will jeopardize my position in this company. Ito na naman yung dati mo pang problema, di ba? Ayaw mo lang ipaalam kay Halit na naging girlfriend kita bago naging kayo. Alam mo pala eh,
Ingat kayo, ah. Kumusta ka, Gulsum? Oy! Mabuti naman, ikaw. Mabuti rin, Abla. Sapat lang. Kamusta yung kasal? Sa totoo lang, di ka makakapaniwala. Sobrang ganda. Pagpalain sila na walang Panginoon kahit hindi ako inimbita. Abla, paano ka iimbitahin? Kahit si Zeynep hindi niya alam. Surprise wedding eh. Talaga? Walang biro. Anong sabi ni Asuman tungkol Ano doon? pang masasabi niya? Masaya siya kasi nakasal na yung anak niya. Malamang tuwang-tuwa yun ngayon. Tama, palis na siguro yun ngayon, no? Malamang nga. Merhaba. Ah, si Mr. Mustafa. Uupa siya ng kwarto sa akin. Welcome bro, merhaba. Merhaba, kaibigan. May malapit bang karinderya dito? Gusto ko ng sabaw. Meron malapit banda dun. Kung gusto mo, sasamahan kita. Medyo may hangover din ako kagabi. Pero umigi na rin ako. Sumama ka na, kailangan mo nun. Di ba? Tara bro, halika. Wala pa kasi akong kilala dito kaya... Samahan kita. Ano nga uli pangalan mo pa rin? Emir, Ah, okay. nagtatrabaho ka? Hindi, retired na ako. Ah, ayos yun ah. Yildiz is investigating me. Naku, Abla. Eh di gawin niya. SSS number lang ang hindi niya alam. Sayang oras kakaisip dyan. Alam niyang tukol kay Kaya. Ano ngayon? Dati naman kayo mag-boyfriend. Ano kung malaman niya? Hindi yun ang point. Nahanap niya kung saan tayo nakatira noon sa Beolu. Ay naku, Abla. Sinabi mo namang taga-Etilyar ka at doon ka pinanganak. So hayaan mo na yun. Kailangan natin mapigilan si Yildiz kahit paano sa pag-ungkat niya ng buhay natin. Bakit? Para ano? Natatakot kang inkwento niya kay Halit. Ano ngayon? Deny mo na lang lahat. Tapos. Jenner, Oh, kasi madami pa akong mga bagay na hindi ko nakukwento sa'yo. okay. Sabihin mo sa akin. Ano yun? Walang may alam nitong sasabihin ko. Sabihin mo sa akin. Kapatid mo naman ako. Magtiwala ka sa akin. May anak akong lalaki. Yes, alam ko na yun. Ako yung uncle ni Erim. Ano? Hindi si Erim? Hindi. Ano? Paano? Ano ibig mo sabihin, Abla? Ano yung sinasabi mo? Nasa tamang isip ka ba? Ibig mo sabihin may iba kang anak? Tapos tinago mo sa akin? Hindi lang sa'yo, tinago ko to sa lahat ng tao, kahit sa sarili ko. Nasa naman ang batang to? Hindi ko alam. Anong hindi mo alam, Abla? Paano hindi mo alam? Ano? Pwede bang hindi mo alam? Jenner, bata pa ako noon. Wala akong pera. Mag-isa lang ako. 12 years old ka pa lang nung nangyari yun sa akin. Ano? Ibig sabihin malaki na siya ngayon. Diyos ko po, ba't hindi natin hinanap ang batang yon? Imbis na tumutok kay Yildiz, siya na lang sana inimbestigahan natin. Tingin mo ba di ko siya hinanap, ha? Pinuntahan ko yung nurse. Hindi niya sinabi kung nasan yung pamilya. Sa palagay ko, takot siyang madamay siya sa anumang gulo. Hindi ko alam. Sinubukan niya pa ngang ibalik ang perang binayad nila sa kanya. Pagkatapos, sabi niya umalis na sila ng Istanbul. Hindi ko alam. Pero, Abla, baka naman nagsisinungaling siya. Tara, hanapin natin ang babaeng yun. Patay na yung nurse. Wala na. Ginawa ko ng lahat. Pero wala pa rin napuntahan, Janelle. Hindi ko siya mahanap. Wala akong magawa. Sige, Abla. Sige, okay. Minaw ka na. Sige na. Umupo ka muna. Sige na. Bro, salamat sa sabaw ha, nabusog ako. Wala yan, mabutit na busog ka. Pero minsan libre naman kitang kape. Di tama to, ikaw nang libre ng sabaw. Ako naman sa susunod. Okay na yon, sige, minsan. Sige. Pag libre ka, pwede mo akong tawagan tapos isend ko sa iyo yung address. May okay na coffee shop malapit sa opisina namin. Pwede rin tayo magkape doon, kung gusto mo. Sige, pag wala ang lakad, tawagan kita. O sige, ingat ka. Iyak ha. Shamlash, pare. Salamat. There you go, Aram. Okay, Abla. Thank you. Lila, pahingin ng konting crepe. Ang saya, kumakain tayong walang nag-aaway. And now that you've opened your mouth, baka umpisa na naman. Ako lang ang tinutukoy ko, baka ikaw ang mag-umpisa. Pwede ba? Wala naman akong sinabi, dear. Papa, Huh? mag-dismissal ko tomorrow. Can I go to your office? Of course you can. Sabihin ko si Sitki na sunduin ka after school.
Alright. Erim, mukhang na-enjoy mo yung office. But of course, Lila. Because he'll be the future boss. Malay natin, next time may kapatid na siyang isasama doon. Bakit naman kayo ganyan makatingin sa akin? Eh ano pa kung magkaroon kayo ng isa pang kapatid, magiging pamilya niyo rin siya. Yildiz? Sweetheart, nagkakampihan na sila. Eh ako, sa akin ka kumampi. Wow, ang babaw naman ng acting mo. Kunwari, ikaw ang inaapi. Cheap. Mas magaling ka doon kaysa sa akin. That's enough. Sumasakit na ang ulo ko. Di pa tayo pwedeng mag-dinner na tahimik? You're right. Kumain ka lang dyan. Mamaya tayo mag-usap. Iniwan ako ni Kaya para mag-aral abroad. Wala naman akong pera nun. Pinagtrabahuhan ko yung pera para ipalaglag ang baby. Pero nung nakaipon na ako, sabi ng doctor, too late na magpa-abortion. So tinuloy mo yung pregnancy. Pero Abla, paano mo na itago yun sa mga tao? Hindi ako nagdesisyon manganak, Janer. Obligado akong manganak. Nagsuot pa nga ako ng maluluwag na damit para lang walang makahalata sa akin. O tapos? Alam kong hindi ko siya maalagaan. Nung nalaman ng nurse, tumulong siyang maghanap ng mga mag-asawang hindi talaga kayang magkaanak. Kinumbinsi niya ako tapos pagkapanganak ko, tinignan ko siya. Then I gave him away. Pero Abla, ba't hindi mo agad sinabi kay Kaya lahat yun? Napakahirap bang gawin yun? Wala akong tiwala. How when he just left me like that? Alam mo, napakatagal akong hindi naka-recover dun, Janet. Finally, nung nakayanan kong mag-move on unti-unti. Ayun. Sinubukan kong hanapin yung baby ko, pero huli na ang lahat. Sige, pero naging kayo na ni Kaya nung 15 or 16 pa lang ako. So yung bata mas nauna pa dun? Bumalik si Kaya pagka-graduate niya. Hindi naman kami nagkalimutan. Actually, galit na galit ako sa kanya. Pero nag-iwan siya ng sulat sa mama niya. Pero hindi binigay sa akin. Tapos naging kayo pa rin pagbalik niya. Sobrang in love ako noon, Janer. Abla, sana sinabi mo sa kanya yung tungkol sa bata. Sa sarili ko nga hindi ko maamin, sa kanya pa kaya. Ilang taon na yung bata ngayon? 23. Sige. Okay, Abla. Pag-relax ka lang. Isipin mo na lang, kung ikaw hindi mo nga siya mahanap, si Yildiz pa kaya? So huwag ka na muna magpanik. Well, hindi pa niya mahanap. Hindi ko alam, di natin masasabi. Sus, makaswertehin siya mamaya. Baka may magsabi sa kanya. Tingnan mo, pumunta pa nga siya dun sa dating lugar natin. Ibig sabihin, that snake is suspecting something. So Abla, ayaw mo bang hanapin yung bata? Siyempre gusto, Janer. Pero after all these years, mahihirapan na ako. And I'm sure pati siya na rin. Paano na? Sana mahanap na natin siya agad bago si Yildiz. Pag mauna siyang mahanap yung bata, lagot tayong lahat. Kaya alam na natin kung anong dapat natin gawin. Ano yun? Gagawin natin lahat ng kaya natin. Paghiganti. Ipapahama ko yung Yildiz na yan na tipong wala na siyang oras para guluhin pa tayo. Halika na. Tahan na. Huwag ka nang umiyak, okay? Okay. Ang dami na natin nalagpasan. Malalagpasan din natin to, okay? Lilipas din ang lahat ng ito. Okay. Malungkot man, hindi natin mababago yung nakaraan. Sana lang malusog yung pamangkin ko. Masaya at ligtas kung nasaan man siya. Oo nga. Magpakatatag ka. Huwag kang basta magpapa-apekto sa kaya na yun. Mag-resign ka na sa kumpanya kung kinakailangan. Mamamatay muna ako bago ako mag-resign. Sobra kong pinaghirapan
na makuha ang posisyon na yun. Mustafa? Pare, Tara, pangin tayo saglit. sige. Kumusta ka? Hindi mabuti. Anong nangyari? Naiinis ako. Pag hindi nakabayad, yung mga may utang sa akin, di ba dapat bayaran yung utang sa sukal? Oo, pare. Mali talaga yon. Pwes, ba't di ka magbayad? Pare, naayos ko na yon. Bigyan mo ko ng 2 araw, makakabayad ako. Sure ako, matagal na yung 2 araw. Ito talaga, Mustafa? Puro kang pangako. Kapag hindi ka makabayad, buhay mong kapalit. Narinig mo? Narinig ko, pare. Tigil mo yung kotse. Lumabas ka na. Alis! Sige. Ano yun, baby ko? Salamat, Mrs. Nezaket. Salamat. Welcome. Mrs. Nezaket, napakain ko na si Kaju. At napakain ko na yung nasa labas. Mrs. Nezaket, mukhang sanay ka na sa bagong setup, ha? Sir, ang tagal ko nang hinintay mangyari to. May bisita ba tayo? Wala. Sino yung dumating? Sino kaya yung... Welcome po, ma'am. What are you doing, lovebirds? Welcome! Thank you. Mrs. Nezaket, may kahon si Mr. Hassan. Pakitulungan siya, please. Anong kahon? Ano yun? Mga antik ng parents natin. Ang tagal ko na itinago ng mga yan para sa'yo. Sa akin? Yes. Di ko alam, may dowry ka pala. Shush. Meron doong isang obra. Binili ni Baba sa isang auction. Para doon sa center table mo doon. Buksan mo na. Dali, para makita natin. Iwan mo na dyan. Makakaalis na kayo. Tingnan mo itong bonbonier para sa chocolates. Welcome po, ma'am. Ay, salamat. Ang sakit na ng braso ko. Good night din. Mama! Maaga pa nandito na si Zeynep. Welcome. Salamat, Alihan. Mama, ano tong mga to? Anak, dala ko yung mga ginawa mong lace. Mga ganchilyo mo. Pwede mo yan lagay sa bahay mo. Ay. Ganchilyo? Siguro. Dito ko muna lalagay sa ngayon. Ito pala ang dowry mo, Mrs. Zeynep. Yan. Ang ganda ng colors. Bumagay siya. Anong gagawin natin sa mga to? Hahayaan lang natin sila dyan. Ano pa ba? Sabi mo yan, ha? Oh, Mustafa. Bro, balita. Sa totoo lang, ginulat mo ako. Ang bilis mo. Ganon talaga pag mag-isa ka lang. Hindi naman kita inaabala. Hindi bro. Madalas kaming busy pero ngayon libre ako. Please. Salamat. Wow. Ito pala ang mga lugar na tinatambay ng mga bata ngayon. Oo naman. Bakit bro? Sang lugar ka ba galing? Sorry, ang ibig ko sabihin, wala bang mga ganitong kapihan sa pinanggalingan mo? Wala masyado. Kung magugustuhan mo dito, pwede tayong bumalik dito anytime. Oo, sige. Ha? Pwede. Emir. Ayan na best friend ko. Kamusta? Mabuti, ikaw? Well, heto, mabuti naman. Mustafa, siya yung sinasabi kong kaibigan ko, si Jano. Janer. Merhaba. Mustafa, bagong kapitbahay. Nice to meet you. Kumusta ka? Merhaba.
Paupo lang na saglit, okay? Ano nangyari? Kumusta? Huwag mo na itanong, may katapusan ba ang paghahabol ng kliyente? Madami akong kinausap, marami akong inabala. Usap tayo mamaya. Sa totoo lang, kung si Ender at Yildiz ulit, humay na ako sa kanila. Hindi. Wala akong panahon kay Abla at kay Yildiz ngayon. Tama na yan. Good? Sino mga yan? Taga dun ba sila sa atin? Hindi pare. Yung Abla niya at kaibigan ko, dalawang babaeng matinding mortal na magkaaway. Anong sinasabi mo? Pwede ba yun sa babae? Posible yun? Well, dalawang babae at saka isang lalaki. Yun. Paano nangyari yun? Ganito kasi nangyari. Yung kaibigan niya si Yildiz, inagaw yung asawa ng Abla ko. Wow. Mismo yan, pare. Gagawin ni Ender lahat mawala lang sa picture si Yildiz. Yun. Teka, sandali lang. Hindi naman isang anghilita si Yildiz. Pareho lang silang dalawa ni Ender. Tama ka dyan. Teka, ba't pa napunta kay Yildiz ang usapan? Malay ko. O siya bro, anong order mo? Oo nga. Tsaa lang ako. Okay, tsaa. Kumuha ka ng tsaa. Okay, coming. So ikaw naman, kumusta ang araw mo? Miss Ender, may delivery po sa inyo. Bulaklak daw para sa'yo. For me? Opo. We can get that order if you revise the prices to the current situation. I'm sorry. Mrs. Asuman, wag mong takpan yung furniture kasi hindi ba bagay ang puti sa mga leather seats. Gawang kamay mga to, Miss Irene. Nabulag yung mga babaeng gumagawa nito, totoo. Tsaka hindi na usong mga ganito ngayon. Bakit? Uso ang vintage ngayon. Tsaka mas maganda naman to kaysa sa mga dala mong paso. Hindi to basta-bastang paso, Miss Asuman. Ito ay Jardinier vase. Bonbonier vase. Ano yun? Parang pangalan ng laruan? Para namang lumang plato lang yan? Tingin ko wala naman dapat pagtalunan. Gusto ko silang lahat ang gaganda. Diba, Alihan? Papasok na ako. May mga bilobulan na vases pa ako sa bahay pero hindi ko na madala. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? At iiwan mo ko dito? Nakikinig ba ako sa debate over lace and bonbonniere para sa bahay? Anong gagawin ko? Be very patient. See you. Umuwi ka na maaga. Sinasabi ko, mamahalin yun. Mamahalin. Alam kong mamahalin. Lagay mo kung saan mo to gusto, wala akong bakit. Pero ba't may issue ka sa mga tela ko? Di ko maintindihan. Ano ba yan? Ang dami ko na napuntahang bahay. Walang yung mga ganyang ka-cheap na gamit. Hindi mo lang nakita. Ano magagawa ko kung makilala mo? I give up. I give up din. Kape tayo? Gusto niyo gumawa ako? Ang taas ng BP ko ngayon, bawal akong may inumin. Gawa ka ng black coffee, anak. Gusto ko yun. Sige. This is nasakit. Thank you very much, guys. Email mo sa akin yung minutes of the meeting, okay? Kaya, gusto ko magpasalamat. I'm glad you liked it. Ender, forgive me, hindi ko sinasadyang saktan ka. Okay. I appreciate the apology. And thank you for understanding. Babalik na ako sa trabaho. Gaano ka-effective yung facial? Ang kinis ang mukha mo ngayon. Talaga? Iba na pag ikaw ang nakapansin. At pag ako ang nakapagsabi, tiyak maiinggit silang lahat sa'yo. Oh, maraming salamat. Papabook ulit kita sa isang buwan. Salamat, ha? Miss Tulin, may nalaman pala ako. Mag-lovers sina Kaya at Ender dati. Paano hindi mo yun nalaman noon? Oh, wala akong alam doon. Sa tingin ko, nagpaparamdam na si Ender kay Halit habang sila pa ni Kaya. Sa talino mong yan, hindi mo napansin na nangyayari yun sa opisina. Baka kailangan mo pang alalahanin yun ng maigi. Look, Miss Yildiz. Miss Tulin, hindi ko naman sasabihin sa iba na sa'yo nang galing to. Ang gusto ko lang malaman ngayon ay kung may alam ka o wala. Huwag kang matakot ngayon. Mrs. Yildiz, imposibleng mangyari yung ganun. Bakit? Kasi malalaman ko yun. So, sigurado ka nga?
Oo, sigurado ako. Balita ko, hindi kayo magkasundo ni Ender. Hindi nga, pero hindi ibig sabihin gagawa na ako ng chismis tungkol sa kanya. Okay, sige, Miss Tulin, aalis na ako. Natanong ko lang naman sa'yo para lang may mapag-usapan tayong dalawa. Wala naman akong sasabihing iba. Dapat lang. Dahil yung pag-chismisan yung isang bagay na hindi nangyari, ang cheap nun. Hindi ba? Oo, ang cheap nga. Bye, Miss Tulin. Kita tayo ulit. Sure, sige. See you again. Ayaw mong magsalita. Hitayin mo, kakanta ka rin. Please come in, Tulin. Maupo ka. Yes, I'm listening. Gaya ng sinabi mo, pumunta sa akin si Yildiz. Of course. At anong sabi niya? Tinanong niya kung nagkarelasyon daw ba kayo ni Mr. Kaya. Anong sinagot mo? Sinabi ko kung ang napag-usapan natin. Sabi ko wala. Mali yung sagot mo sa akin na kung anong napag-usapan natin. Ang tama, sinabi ko yung totoo. Sabi ko sa kanya, ay imposibleng mangyayari yun. Hinding-hindi kailanman. Good job, Tulin. You're on the right side. Because if you're not, ako naman ang magiging kaaway mo. At iyon ang pinakamasamang mangyayari sa isang taong katulad mo, di ba? Good. Mabuting nagkakaintindihan tayo. Bueno, tinupad ko ang pangako ko sa'yo. Yung lahat ng gastos sa pag-aaral ng pamangkin mo mula ngayon ay sasagutin na ng foundation natin. Maraming salamat. Talagang kailangan niya ngayon ang special education dahil sa kondisyon niya. Your nephew will have the best education, don't worry. I've got you. Bago ko makalimutan, alam mo namang may kailangan ka pang gawin, di ba? Oo. Okay. Well, good luck with that. You may go. Napatawag ka? Yeah, papunta ako ngayon sa ospital. Ano? Bakit? Ano nangyari? Parang sumama kasi ang pakiramdam ni Abla pagkagaling sa bahay natin kanina. Ano sinasabi mo? Sa ospital, susunod ako doon. Zainab, relax lang. Hindi naman serious. Nagpalpitate lang siya, that's it. By the way, hindi namin sinabi kay Lila para hindi siya mag-ilala. I'll just update you later. Nandito lang siya kanina umaga. Okay naman siya. Hindi ko alam baka yung BP niya. Malalaman ko mamaya. Uff, basta balitaan mo ako mamaya, ha? I will, don't worry. Goodbye. Okay, see you. Come in. Mr. Halit, sana hindi ako nakakaistorbo. Kailangan lang kasi kitang makausap. Come in. You can leave. Thank you. Have a seat. Sir, kasi meron pong gumugulo sa isip ko. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo. What is this about? Si Mrs. Yildiz. Yildiz? Huwag niyo po sanang masamain. Ayoko po sanang gawin to. Pero parang kailangan ko lang kasing isumbong sa inyo. Tulin, pwedeng sabihin mo na lang kung tungkol saan ito. Dumadalas po ang pagdalaw dito ni Mrs. Yildiz. Buti na lang gusto niya ako. Mahilig kasi siyang makipagkwentuhan. Pero yung mga tanong niya, ano ka ba? Julien, anong tinatanong niya? Ang totoo, wala naman siyang masamang pakay. Pero, naiilang yung ibang mga kaopisina ko kasi akala nila nagchichismisan kaming dalawa. Kung ganon, pinipressure ka niya para malaman niya kung anong nangyayari dito sa kumpanya. Hindi pressure, pero... Naiintindihan ko yan, Julie. Pasensya na po yan. Walang problema. Mabuti sinabi mo sa akin yan. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka nagagambalain ni Yildiz. Okay po, sir. Okay, you may leave.
Brother, halika dito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Halika. Ano yun? Kailangan ko makita yung abla mo. Pakiulit nga? Samahan mo ako sa kanya. Bakit? Kaaway ng abla mo si Yildiz, di ba? Ha? Sandali, paano mo naman nakilala si Yildiz? Sorry, sa abla mo lang pwede kong sabihin yun. Ay, pare, di ba kapitbahay ka lang ni Emir? Anong kinalaman mo sa abla ko kay Yildiz? Dahil hindi lang ako basta kapitbahay ni Emir. Nagkataong ako rin ang baba ni Yildiz. Ano? Oo. Hello? Janer, I was just about to call you. Ano nangyari? Nagawa kong kausapin ni Tulin si Halil. Ang impyerno mamaya dun sa bahay nila pag uwi niya. Kasi, kung hindi ko kayang maalis si Tulin, eh di kumampi na lang siya sa akin, di ba? Magaling. Pero may balita ako sa'yo. Ano yun? Hindi pwede sa phone. Magkita tayo in 30 minutes. Janer, anong nangyayari? May lalaki dito. Pinipilit niyang makipagkita sa'yo agad tungkol kay Yildiz. Tungkol kay Yildiz? Okay, pupunta ako. Okay, see you. Tara na. Good luck sa atin. Alihan, I swear, akala ko I was having a heart attack. Sumikip ang dibdib ko. Nahirapan akong huminga. Tapos may pain sa left arm, tsaka sa likod ko. Di ko maintindihan bakit lahat ng ito kabag lang pala. It's okay, Abla. Sabi ng mga doktor, ginawa nila lahat ng test. Hindi naman nila ako pwedeng baliwalain, Alihan. Ba't naman nila gagawin yun, Abla? Baka nagka-panic attack ka lang. Normal lang yun. Hindi eh. Wala naman akong problema para mag-panic attack. Di mo naman kailangan magka-problema to have that. It just happens. Okay, let's just see. Ang takot ko lang, baka mangyari ito ulit tonight. Doon ka muna sa amin. Para kampante tayo, ha? Oh, don't be silly. You just got married. Hindi naman yata magandang tingnan yun. Anong sinasabi mo? Matutuwa pa si Zeynep. All right then. It will only be for tonight at dahil hindi ako makatanggi sa'yo. All right, it's a deal. Oh, welcome back. Dear. Sana okay ka lang. Thank you, Zainab. Akala ko naman kung ano na. Okay, so ang sabi ng mga doktor, gas pain lang daw. Si Alihan akala panic attack. Basta importante, okay ka lang. Nasabi ko lang yan kasi wala naman silang nakita sa mga test mo. Ay, Zainab, I'm sorry kung naistorbo ko kayo, Zainab, pero Siyempre hindi naman, walang kaso yun. mapilit kasi itong si Alihan. Sabi niya, nag-aalala siya na pauwiin lang ako sa kondisyon kong ganito. Tama naman siya. Ano pa nga ba? Tinanggap ko na lang. Thank God, nakita rin kitang ganito. I finally witnessed my brother getting married and happy. What more in life can I ask for? Ayos na sa wakas ang lahat ng problema natin. Siguro hindi ako sanay mag-relax, kaya ako ganito. Gusto mo bang magpahinga, Abla? Baka pagod ka. Nagpahanda na ako ng kwarto para sa'yo. Ay, hindi. Hindi ako hihiga na parang kawawa. Mag-usap muna tayo dito. Maraming taon din akong nabuhay ng mag-isa. Namiss ko rin na may nakakausap ng madalas tulad dito. Okay, ikaw ang bahala. Oo nga pala. Sinabihan ko ang mga katulong ko na maghanda ng gamit ay ipadala na lang sa driver ko. Iyan na siguro yun. Opo, ma'am. Oo nga pala, may gusto kang inumin? Tubig na lang. Tubig. Ikaw? No, wala naman. Thanks. Okay. Ako na kukuha. Mrs. Nezakit, pwedeng pakipanik na lang mga to? Oo, tama. Sige. That's right. Hello, Janer. Halika, Abla. Dito si Mr. Mustafa. Merhaba. Merhaba. Nagkakilala na ba tayo noon? Hindi pa yata. Maalala ko kung nakilala na kita. So sabihin mo nga sa akin, bakit gusto mo raw ako makita?
Kasi balita ko may alitan kayo ni Yildiz. May importante akong impormasyon. Yun ay kung interesado ka lang. Anong impormasyon? Si Mr. Mustafa, ang baba ni Yildiz, Abla. Ganun ba? Okay. Ang di ko maintindihan. Paano mo nahagilap si Janelle? Gusto kong mapalapit kay Yildiz. Pero hindi ko naman kayang tumira sa lugar kung nasan siya ngayon. Kaya para magawa ko yon, umupa ako ng lugar na malapit kay Asuman. Umuupa siya ng kwarto sa lugar ni Zeynep. Kaya ganun. Tapos ngayon, kailangan ko ng pera agad-agad. Kasi meron akong mahalagang impormasyon. Pwede mo akong masulit. Anong impormasyon niyo? Nakulong ako kasi nakapatay ako. Hindi pa ba sapat yun? Si Yildiz, akala niya matagal na akong patay. Pero si Halit, siyempre sa tingin ko ayaw niyang mabalita ito, di ba? Naalala na kita. Pumunta ka sa opisina. So si Halit ang pinuntahan mo noon, di ba? Oo, pinuntahan ko siya. Okay. Mr. Mustafa, para lang alam mo, kung may gusto kang hingin, dapat simulan mo muna ang kwento mo sa umpisa. Ganyan pala ang patakaran mo sa mundo. Pasensya na. Wala kang impormasyon na magagamit ko. Abla, at least makinig lang tayo. Pero ako nga ang baba ni Yildiz. That's nice. Kilala ka na ni Halit at alam ni Yildiz na buhay ka. Pero yung sinabi mong kriminal ka at nakapatay ka ng tao, hindi naman yun importante sa akin, tama? Hindi importante? Hindi importante. Kung sana hindi pa alam ni Halit at Yildiz ang lahat ng yan, pwede ko pa sigurong magamit yan. Pasensya na, Mr. Mustafa. Humanap ka na lang ng ibang sponsor sa kailangan mong pera. Mas mabuti sigurong umalis ka na kasi may trabaho pa ako. Jenner, dear, samahan mo na lang siya palabas. Miss Ender, may alam pa ako na sigurado may interesado ka. Ako ang baba ni Yildiz at ang taong pumatay sa baba ni Zeynep. Nakakatawa yung ibang videos. Yildiz? Anong nangyari? Mas alam mo kung ano nangyari. Malay ko anong nangyari. Bakit ka pumupunta sa opisina ko? At ginugulo mo ang mga empleyado ko? Sinong ginugulo ko? Mas alam mo kung sino ginugulo mo kasi sa akin. Yildiz, sabihin mo sa akin, kung ano gusto mo malaman tungkol sa kumpanya. Tinanong mo kung pwede ka sumama tuwing umaga. Pumayag ako at pagkatapos, tinan mo na ginagawa mo. Ako na naman ang magaling. Oo, wala ka talagang kahupas-kupas. Hindi ko maintindihan. Bakit hindi ka nalang pumirmi sa bahay tulad ng iba? Gusto mo pang pakialaman doon sa opisina? Masama palang makapagkwentuhan. Hindi naman yung kwentuhan. Chismisan yun. Mukhang may gusto na namang manira sa akin. Ang daldal talaga ni Tulin. Wala naman ako sinasabi si Tulin yun ah. Si Tulin lang naman ang kinausap ko kapag nandun ako o kaya si Ender. Natatakot si Ender na maging close ako kay Tulin. Bakit? Kasi alam ni Tulin lahat ng baho ni Ender. Pero Yildiz, hindi mo ba napapansin? Na matagal ka nang hindi iniintriga ni Ender? Hay, mag-isip ka nga, Halit. Habang buhay ang galit sa akin ni Ender, di siya papayag na hindi ako inisin. Makinig ka, Yildiz. Huling beses na ito. Tumigil ka nang makipagchismisan sa mga empleyado. Para mas malinaw, hindi ka na pupunta sa opisina. Naintindihan mo? Siya nasa board of directors, ako ayaw papasukin.